Sino ba ang Pilipinong hindi hahanga at mamahalin ang isang tunay na leader na may totoong malasakit na buong buhay niya binigay niya para sa atin, para serbisyuhan ng totoo ang sambayan ng Pilipino. Naging abogado, naging prosecutor, naging guro sa mga pulis, kapulisan, naging mayor, at binago niya, inayos niya ang pinaka-sentrong syudad ng Mindanao, ang Davao City, pinakamalaking syudad ng Mindanao. Nabuo niya ang magandang relasyon ng mga Muslim at Kristiyano. Nagkaisa at naging mapayapa. At hindi po ganun kadali yon. Sa dami-dami niyang dinaanan. Kaya yung Mindanao ay nagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero yung iba lang yan, yung pinapakita niya, yung iba, hindi kasi to showy itong leader na ito, itong si Tatay Digong. Naging presidente sa buong Pilipinas, binigay niya buong buhay niya. So sino ba ang Pilipino ang hindi marunong magpasalamat at humanga sa taong ito? Alam naman natin lang, yun lang namang mga kriminal at yung mga nasagasaan ni Tatay Digong. Ang dami niyang mga kapulisang nilinisan, mga general, sa mga sundalo, sa mga politiko, mga mayor na sangkot sa droga, sa mga hurado, mga judges ng Pilipinas, sa jurisdiction, sa judiciary. Grabe. Pero ang ginawa niyo ni Tatay Digong, trinidor. Kaya maraming mga Pilipinong nasaktan, maraming Pilipinong talagang na ramdaman nila kung gaano yung ginawa nilang parang aso yung isang bayani natin. Maraming nagawa. Sa mga taga Luzon, pinalinisan niya yung Manila Bay nyo, sobrang baho. Kung hindi dumating si Tatay Digong, hindi malinis-linis yung Manila Bay ninyong sobrang baho. Kung gaano kabaho, ganon din kabaho yung mga politiko nyo dyan na gustong patalsikin si Tatay Digong at pinadala nyo sa mga banyaga. Sino bang mga taong may, alam nyo, mga siraulo lang talaga yung may taong mga nag-iisip na ganon. Sa totoo lang. Filipino is a we are family oriented. Nagmamahal, tinuruan tayo ng good manners and right conduct. Sa buong mundo, tayo lang yung mga Pilipinong sobrang respetado. Pero marami ding traidor. Katulad na lamang sa ginawa nyo ni Tatay Digong. Hindi nyo ba naisip sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong? Kung totoong mamamatay si Tatay Digong, bakit nga siya hostage in exchange doon sa isang bata? Binigay niya yung buhay niya sa mga kriminal para maligtas yung isang bata. Kaya nga galit na galit siya doon sa mga kriminal. Ayaw niyang kriminal sa ating bayan. Pero ang titigas pa rin ang kukote ninyo. Alam niyo kung bakit sobrang, kahit mayor pa si Tatay Digong, wala siyang kinakatakutan kasi alam niya, sinusunod niya kung ano yung batas. Yun yung dapat maintindihan ng mga officials natin, ng mga politiko natin. Hindi po kayo nagserbisyo sa tao. Sineserbisyuhan po natin ang ating batas na nagmamandate na tulungan natin yung mga tao. Kaya wala pong masigit pa sa batas na tao
Hindi po yung mga gahaman sa pera, gahaman sa power. Minsan sila na yung naghahari-harian. Minsan hindi ka nakarinig ni Tatay Digong na siya yung dapat, siya yung hari. Hindi ka nakarinig ng ganun. Napaka-humble palagi niyang pinapaalala sa atin na he's there to serve us, to serve the people. Gagawin niya kung ano yung nararapat, nasang-ayon sa batas. Pero alam naman natin kung ano ang ginagawa ng mga kababuyan ngayon, itong mga politikong sobrang gahaman sa pera, gutom sa pera, mga buaya, di ba? Kaya yun man yung talaga yung rason dyan. But wag na tayong maglokohan. Kasi yun talaga yung rason nyo. Bakit nyo pinadala si Tatay Digong sa Hague? Kasi dito sa ating bansa, wala kayong maipanalo. Hindi nga kayo ini-entertain ng batas dito. Bakit? Kasi nga gawa-gawa lang kayo ng mga storya. Mga istorya namang wala namang katuturan, wala namang katotohanan. May napatay daw. Sinong napatay? Nakakita kayong may pinatay si Tatay Digong? Wala naman. So bakit mahal si Tatay Digong ng taong bayan? Kasi ang daming nagawa niya. Huwag nyo nang ikumpara yung sarili nyo kasi hindi nyo kaya. Maging pastor ka man, maging sino ka man, walang kayang nakagawa sa ginawa ni Tatay Digong. Huwag na kayong magmayabang sa kagaguhan nyo. Huwag na kayong magmayabang sa nagawa nyo kasi hindi nyo kaya ang nagawa ni Tatay Digong. Yung laglag bala ka lang, tanggal lahat. Yung pagserbisyo niya, nilinisan niya mga kapulisan, daming mga adik. Alam nyo, kaya nga hindi kasi pwedeng, madami kasing bogo kasi hindi naiintindihan, sobrang bulok. Hindi nyo alam yung saywar, yung mga kriminal, kailangan mo yan siyang takutin verbal. Kasi kung pa-okay-okay ka lang, hindi ka talaga meron bang magnanakaw na magsasabi ng totoo? Meron bang kriminal na magsasabing hindi ko ginawa yan? Ang kriminal ay kriminal yan. Hindi yan hihingi ng tawad sa inyo. Ang magnanakaw ay magnanakaw yan hanggat may oportunidad. Talagang magnanakaw yan. Kaya galit si Tatay Digong ngayon. Ang dami niyong issue ganyan. Wala naman kayong napatunayan. Puro na lang kayo ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ni isa, wala kayong napatunayan. Puro na lang kayo paninira. Nakalimutan nyo na ba? 10 years yung passport niyo, 10 years yung driver's license niyo. Sa mga estudyante, nakalimutan nyo na. Siya ang pumirma doon sa libreng kolehiyo, tuition. Do you think si Bongbong si Aquino ang gumawa niyan, si Bambam? Matagal na yan. Diyan wala yung uncle niya ilang taon na diyan, walang pumirma diyan, walang gusto. Pero sino ang nagpumirma niyan? Legacy ni Tatay Digong. Yun yung totoo. Ang daming proyektong nagawa, ang daming mga research, ang dami. Kahit ngayong mga major lang yung basihan natin. Naging pinaka mataas na leader sa buong bansa natin. Siya ang naging leader sa mga kapulisan, sa mga sundalo natin. Magbibigay nga tayo ng pugay doon sa mga sundalong
Veterans, ito pa kayang isang matandang more than veterans yung ginawa. Ang daming taong natulungan. Ang daming OFW yung natulungan. Sino ba yung mga OFW? Ang dami. Yung mga Pinoy na may kaso sa ibang bansa, pinauwi ni Tatay Digong. Samantalang kayo, meron kayong issue dito sa ating bansa, binigay nyo sa dito sa ating bansa, binigay nyo dun sa mga banyaga. Ano bang klaseng tao kayo? Only former President Rodrigo Roa Duterte ang totoong may malasakit, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga bagong henerasyon. Pinaserbi niya yung mga buhay ng mga kabataan, kaya kayong mga kabataan, makinig kayo. Huwag puro makikinig dyan kayo sa mga rebelde. Lalong-lalo na dyan sa mga kolehiyo. Si PRRD ang nagbigay, ang pumirma para may libre kayong tuition sa pag-aaral nyo. Dapat huwag nyo yung kalimutan. Tingnan nyo lang bakit ang daming mga taong handang makipaglaban at handang magpakamatay para kay Tatay Digong. Kahit yung mga MNLF nga, anong sabi? Si Inday Sara sabi lang. Pero alam nyo, yung mga Duterte, hindi kasi yan sila oportunista. Hindi katulad ng ibang mga politiko na pera lang yung gusto. Walang pakialam dyan sa ibang tao. Tingnan nyo. Kung may pakialam ba yan sa ibang tao. Alam nyo kung sino maghihirap kung walang ganito ito palagi? Wala. Kaya nga, akala ko yung posible pa sana makatulong natin yung sa Senado. Pero yung sa Senado is wasak din. Paano? Si Senator Marcoleta, Senator Bungo, Senator Ruben, ito lang yan sila yung mga talagang totoong nagmamahal sa ating bayan. Hindi naman yan kaya ng lahat. Yung iba naman dyan, balingbing naman. Yung mga tao naman, hati din. Meron din itong mga pinklawan. Isa din itong gumagawa ng kaguluhan. Lalo lang itong mga followers ni Bangag at ni Tambaluslos. Di ba? Hindi nyo ba yan naisip? Isang matanda, binigay niyo dun. Napaka-traidor. Ikaw, traidor ka. Kung isa ka sa gusto mong ipadakip si Tatay Digong, traidor ka, sa totoo lang. Traidor ka sa ating konstitusyon, traidor ka sa ating bansa. Napaka-traidor mo. Sa totoo lang. Isang matanda, binigay mo sa ibang banyaga. Hindi mo man lang binigyan ng chance na idepensa yung sarili niya dito sa sarili nating bansa. Kung meron man kayong isyu, kung totoo man yung isyu ninyo. Itong mga lawyer naman ng ICC, sobrang galing naman ninyo. Pinoy kayo. Pero dahil dyan sa pera nyo, perang binigay ng mga buaya sa inyo, kaya kayo ganyan. Kadramahan lang kayo. Ano bang nangyari sa atin ngayon? Sa Blue Ribbon Committee, nandyan na sana si Marcoleta, ba't pinalitan? Tapos ngayon, ang dami nilang issue. Kasi nga may kasabihan, kung gusto mo, may paraan talaga yan palagi. Pag ayaw mo, may dahilan. Kung gusto nyong tukuyin, sino yung mastermind dyan sa nakawan, ba't nyo pa, ang dami nyo pang chichiburitsi sa mga diskaya? Bakit ang dami nyo pang chichiburitsi dyan sa yung si Marin Gutesa? Kung wala kayong pinagtakpan, sino ba yung kinasuhan ng ICI? Yung gusto lang nilang kasuhan, pero yung gumagawa ng kabalustugan, hindi nyo sinasama, hindi nyo sinasali. Ano ba yung ICI? Galing naman din yan sa sa executive. Hindi naman yan independent.
Kung merong independent sana, hindi kasama sa legislative at hindi kasama sa executive. Yun dapat. Kaya, there's no other than maghintay na lang talaga tayo na Inday Sara will be our president. Yun na lang talaga yung pag-asa natin. She is the only woman who will save the Philippines. Sa totoo lang, there's no other than siya lang yung may pusong katulad ng tatay niya. Yung mga Duterte, alam naman natin yan. Tingnan nyo naman kung ano yung mga politiko, taga saan yung politiko nyo, kung alam ko na, alam nyo yan. Kung sino yung mga kongresista, mga leader nyo dyan, tingnan nyo yung lugar nyo, kung meron ba kayong asenso. Yung totoo. Oh. Kasi sa Davao, ang dami talaga, ang laking asenso ng Davao. Hindi yan bumaba yung rating dyan sa Davao. Patuloy, paganda ng paganda ang sitwasyon. Kahit sa panahon ng krisis, tumayo ang Davao. Kasi ang mga leader ay totoo at matitino. Puwera lang din, meron man talaga yung may siraulo. Kaya only Inday Sara is our last chance. Siya na lang talaga. Kasi yung iba wala na. We are hopeless na. Hindi kayang panindigan. Ito lang masasabi ko. Tingnan nyo po. Si Tatay Digong nung una kahit mayor lang pero nirerespeto ng lahat. Takot sila. Bakit? Kasi batas ang pinairal niya. Kung ano ang nasasabi ng batas. Napakarespetadong tao. Sabi nila bully, garapal daw. Talagang bully si Tatay Digong at garapal at talagang kakain niya ng hilaw. Kikilawin ka niyan. Kapag kriminal ka, kapag durugista ka, kapag masama kang tao, kapag magnanakaw ka, talagang galit yan si Tatay Digong. Yeah, totoo man yan. Kasi ayaw niyang mapahamak ang mga matitinong tao, matitinong Pilipino. Ito namang ibang tao, para namang sobrang huli nila, gagamitin pa yung Panginoon. Alam nyo ba, kahit ano pa yung gawin yung paninira ni Tatay Digong, wala yung silbi sa totoo lang kasi hindi totoo. Yan, totoo yan. At majority ng mga Pilipino ay minahal talaga si Tatay Digong at mahal talaga si Tatay Digong. Yeah, kaya nga lang itong sobrang powerful sila ngayon. Wala tayong boses, wala tayo. Kaya dito tayo nag-iingay. Dapat malaman ng sambayan ng Pilipino at magkaisa tayo kasi kung hindi tayo magkaisa, wala talagang magagawa. Only the Duterte family ang may totoong puso magserbisyo sa ating bansa. Kasi napatunayan nila yan sa lahat ng presidenteng dumaan. Mula sa aking experience, mula kay Fidel B. Ramos, kay Irap Estrada, Macapagal Arroyo, kay Noynoy Aquino, walang nakagawa sa ginawa ni Tatay Digong. The only president na down to earth, totoo yung puso, ang pagmamahal ay sa taong bayan, pagserbisyo sa taong bayan. Pero ang dami pa rin mga traidor. Kasi yun man yung totoo. Kung tama yung ginawa nyo, makakatulog ko sa sana kayo ng mahimbing. Pero kung hindi tama yung ginawa nyo, mag-suffer kayo. Manigas kayo. Yun yung totoo dyan. Yeah. So, maraming salamat po. Ito po si Caprelas Tane. Magkakaisa po tayo para sa ating bayan, sa ating bansa. Kaya nga pinaglaban natin ang mga Duterte kasi sila lamang ang mga leader at politikong may puso para sa ating bansa.
Alam nga naman, hindi naman ako pwedeng maging leader, ikaw maging pwedeng leader. At meron na talagang binigay ang Panginoon at sila yan, mga Duterte. Sila ang binigay sa atin para mamumuno na maging maayos at matiwasay yung ating bansa. Maraming salamat po. Ito po si Kaperlas Rani. God bless.